classroom. Pero may ilang mga estudyante sa Taguig na iiwan na ang ganitong problema dahil ang tuition nila sa private school sinagot na ang gobyerno. Lahat ng bagay ay may sukat at limitasyon. Kaya dapat, huwag nang ipilit kung hindi kakasya. Baka makasama lang ang sobra-sobra. Kagaya na lang ng mga nag-uumapaw na estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa ating bansa. Sa sobrang dami ng bilang ng mga estudyante, hindi na magkaintindihan sa klase. Ganito rin ang suliranin ng San Jose ng pampublikong high school sa lungsod ng Taguig. Ang sitwasyon ngayon dito sa division ng Taguig and Pateros ay currently meron tayong 34,000 plus na estudyante sa public high school. So nagiging ratio or average ng bawat classroom ay sa ibang school may 103, yung ibang school may 84, yung mga ibang school ay may 68 or 60 plus. Ang Signal Village National High School ang may pinakamalaking bilang ng mga high school students sa lungsod. Umaabot daw ng 103 ang bilang ng mga estudyante sa kada classroom. Kulang na nga sa upuan, hirap pa ang guro sa dami ng dapat turuan. Para tumaas ang quality ng edukasyon sa Taguig City. Hindi lang sa Taguig City, kundi sa Pateros. Para bumaba yung number of students sa classroom. Na maging 45 ideal classroom students ratio per teacher. Dahil sa hindi natututukan ng mabuti ang bawat estudyante, maaaring nagiging dahilan ito ng pagkawala ng kanilang interes sa aralin. Ang resulta, mabababa ang kanilang mga marka at di sila natututo. Sinikap ng lokal na pamahalaan na tugunan ang problema sa pamamagitan ng TLC o Taguig Learner Certificate. Gumagawa siya ng isang proyektong katulad ng TLC na kung saan inililipat yung mga mag-aaral na masyadong congested na sa classroom at inilalagay sa private school. 1,500 students mula sa mga pampublikong paaralan ang inilipat sa mga private school sa Taguig. For free, ha? Ang pagpili, no? So kung saan sila malapit. Ang ginawa ng mga ay pumunta yung mga school owner, mga principals ng private school, nag-talk about their school. Ngayon, namili ang mga estudyante kung saan sila papasok. Isa sa mga nabiyayaan ng scholarship, si Sheila. Save na rin po ako na i-volunteer ko po yung self ko na mag-aral po sa private. Nakakapakinig po kami ng maayos dahil kunti lang po kami. Napakaswerte po talaga namin na naging estudyante kami ng private school. Bilang pasasalamat, bigay todo si Sheila sa pagsusumikap para makakuha ng matataas na marka. Ang edukasyon po sobrang malaga po sa akin kasi ang nais ko talaga maging lawyer someday. Madami pang ibang pangarap ang naistupanin ng TLC. Kaya naman inaasahan, dodoblin pa ang bilang ng mga mabibigyan ng scholarship sa susunod na pasukan. Kasabay ng paglaan ng 22.5 million peso budget ng lokal na pamahalaan para sa TLC ay ang kanilang patuloy na pagpapatayo ng mga classroom hanggang maabot ang 1:45 teacher-student ratio na itinakda ng Department of Education o DepEd. Napala din po kami at nabigyan kami ng allocation ng Department of Education with 89 million for school building. Karagdagan po ito dun sa 300 million naman na inilaan ng local government. Expect po namin na ngayong school year na to ay magagamit siya. So, ito nga pong building na ginagawa sa paaralang ito ay magagamit na. Siya po ay karagdagan siyam na classroom. Sa kasalukuyan, bumaba na sa 80 ang average na bilang ng mga estudyante sa bawat classroom. Sa sabay-sabay na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Taguig at ng DepEd, inaasahan malaki pa ang mababawas dito sa susunod na pasukan. Susunod sa Good News, ang mga prutas hindi lang